Paolo TV. Apat na araw na ang nakalipas simula nang dumating kami sa Italy at ngayon ay Lunes na. Ang dapat kong unang araw sa bago kong kolehiyo. Wow! At heto ako, nasa kalahati ng mundo sa isang lugar na hindi ko alam. Well, at least I had Anna. We'd bonded well, she always have some funny story to tell me when she was around. Tapos nandun yung boss ko. Nakakagulat na parang mas pala kaibigan siya sa akin. Ngumiti pa siya sa akin kahapon. Pero hindi ko lang makalimutan si Mommy. Gumugugol ako ng maraming oras araw-araw na nagdarasal na ligtas siya, at makauwi na siya. Sinabi sa akin ni Mr. Black na ginagawa niya ito at magkakaroon siya ng positibong balita para sa akin. Okay, I know it sounds strange considering I have a phone, and I should have tracked her location. Well, I don't have one anymore. Bago kami bumaba ng jet, napagtanto kong wala ito sa akin. I lost it. Sinubukan kong huwag isipin ang aking nakakadismaya na sitwasyon sa pamamagitan ng pakikipag-chat kay Anna. So Anna, ang galing mong magsalita ng Italian, dito ka ba lumaki? Tumingala siya mula sa pie na ginagawa niya, ngumiti at umiling. Nope, I was born in South Africa, but when I was 5 or so, I can't really remember. My dad was transferred here, kaya lumipat kami dito and I just have to learn the language and culture. Ibig kong sabihin ay hindi na mahirap matuto dahil bata pa ako. Wow! Ano ang buhay sa Africa? Curious kong tanong. Iyon ay tila gumaan ang kanyang mood. Hindi ko masyadong matindaan pero alam kong napakaganda nito dahil ang aking nakatatandang kapatid na babae ay palaging nagkukwento sa akin tungkol sa lugar. Hindi ko alam na may nakatatandang kapatid ka pala. Napaisip ako. Binigyan niya ako ng malungkot na ngiti. Rina, her name is Rina, she was. Sa sandaling iyon, pumasok si Mr. Black at hindi natapos ni Anna ang kanyang pangungusap. Napaawang ang bibig ko nang mapansin ko ang suot niya. Hindi siya nagsuot ng itim. Hindi man lang blue-black. Nakasuot siya ng light gray na 3-piece suit na perpektong nakasabit sa kanyang katawan at hawak niya ang suit jacket. Nang mapansin niyang sinusuri ko siya, nag-smirk siya dahilan para mamula ako at tumingin sa daan. Can't help it if you look sexier in this. Even though black makes you look great, this one definitely is the bomb. Napansin ni Anna ang mga ngisi at pamumula at nagsalita. Going out, boss. Tumango siya at lumingon sa akin. Go dress up, I'm taking you out. Casual niyang sabi sabay smirk. Huminto ang hininga ko ng 1 minuto. Did my boss say he's taking me out? At nag-smirk, may kumurot na sa akin. Napabuntong hininga si Anna, halatang nagulat siya, ngunit hindi higit sa akin. Ano pang hinihintay mo girl? Come on, let's get you ready. Tuwang-tuwa siyang tumili na hinila ako palabas, pero pagkatapos lang magsabi ng Italian sa boss namin. Matapos maghanap ng tamang damit sa loob ng mga 15 minuto, kinuha ni Anna ang aking 2-piece yellow flowery sundress. It was so beautiful. Isang beses ko lang ito nasuot pabalik sa Ohio. Pinaresa niya ito ng itim na black na sandals ko. Ngayon bilisan mo at maligo ka na habang dadalhin ko ang makeup set ko. Sabi niya sabay tulak sa akin at napahagikik ako na parang little girl. Can't help it if my boss asked me out. Dali-dali akong naligo at humakbang sa closet para makita at naiinip si Anna, naghihintay sa akin. Ang tagal mo, at naghihintay si boss. Natawa ako. Anna, halos tumagal ako ng 15 minuto. Mukhang mas excited ka kaysa sa akin. Pang-aasar ko sa kanya. Tumango siya. Yes, I am. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang magsuot ng anumang bagay na hindi black, sa napakatagal na panahon Irish. At ito rin ang unang pagkakataon na nakita ko siyang nagyaya sa sinumang babae. Clearly he has the hots for you. Umiling ako sa kakatawa. You're crazy. Actually it's my first time na makitang nakasuot ng ibang bagay maliban sa black but obviously he must ask a lot of girls out. Look at him, he's a piece of hot cake. And he obviously don't have the hots para sa akin. Ang ibig kong sabihin ay palagi akong tinitingnan ng lahat bilang naive little girl. Aw, totoo naman. I mean you're really naive but cute and you have a amazing sense of dressing. But really girl, he's never asked a girl out. He's just more of a fuckboy and stuff. More like fuckman. Tumawa siya. O fuck hunk, hindi ko alam. Everything fuckable. Naiinis ako habang sinusuot ang sandals ko. Ew, keep that to yourself. Tumayo ako at tumalikod. Ano ang hitsura ko? Ngumiti siya at niyakap ako. You're so beautiful and sweet. Just like Katrina. Tinulungan ako ni Anna sa aking make-up, keeping it low.
I really wasn't a fan of makeup but I need to look more beautiful for my boss. Makakatulong ang paglabas na ito para makalimutan ko ang mga problema ko kahit isang araw lang. Paglabas namin, mas lalo akong namula nang mapansin kong sinusuri niya ako. Bahagyang napatitig ang kanyang mga mata sa nakalabas kong flat tummy. He cleared his throat and smiled at me. Ngumiti siya. Iyon ay sapat na papuri. Let's go, princess. Pagkatapos ay lumingon siya at nagsalita sa wikang Italian kay Ana. Nag-thumbs up siya sa akin nang hindi nakatingin si Mr. Black, no more like Mr. Sexy. Lumabas kami at pumunta sa Audi na ginamit namin noong nasa airport kami. Gaya ng dati, may mga gwardya na may mga baril sa buong lugar. Natakot ako pero alam kong hindi nila ako kayang saktan. Napagtanto ko na walang magiging driver. Ako lang at ang Prince Charming ko. Ngumiti ako na parang 3 taong gulang at nakatingin lang sa harapan. Humigit kumulang 20 minuto kaming nagmaneho sa labas ng mga palumpong bago namin narating ang pangunahing bayan. It was so beautiful. Nakikita ko lang ang unahan dahil madilim ang gilid ng bintana ko. Nagmaneho kami patungo sa labas ng bayan hanggang sa kami ay nasa isa pang liblib na lugar. Napansin kong pumarada kami sa isang magarbong mukhang cottage. Napatingin ako sa damit ko. Noon lang, hinawakan ni Mr. Black ang bewang ko at pinapasok ako. Napakaganda ng loob ng bahay. Napansin kong may table na para sa 2. Dinala niya ako doon. This is so beautiful, Mr. Black, sabi ko nang may pagtataka. Princess, just call me Alex already. And besides you can't call me Mr. Black today. I specifically wore this dress because of you. Panunokso niyang sabi at namula na naman ako. I love it when you blush for me. It's adorable. If I could blush the rainbow, thanks Alex. Lumapit siya at niyakap ako. You remind me so much of her. It's scary, yet comforting. Katrina, nakatulala kong tanong, bago ko napigilang magsalita. Lumuwag ang pagkakahawak niya sa akin, nanlamig ang mga mata niya. Paano mo siya nakilala? I could smell his anger. Way to spoil the show, Irish. Ana, tahimik kong sabi. Sinabi sa akin ni Ana. Pangalan lang ang binigay niya, wala nang iba. Nabanggit niya lang ang pangalan. Sorry kung nasabi ko. Please don't be mad, natakot ako. Paano kung sa galit ay bumunot siya ng penknife at sinaksak ako sa pagtawag ko lang ng pangalan? Oh God! Tumingin ako sa mga mata niya na nagmamakaawa at unti-unting nawala ang madilim na tingin. It's okay, let's just enjoy our meal. Ngumiti ako ng kinakabahan. Thanks boss, I said as relief was shed over me. At least hindi niya ako papatayin. Nagsimula na kaming kumain at hindi ko na napigilan ang mga halinghing ko. Napakasarap ng pagkain. Tapos biglang may naalala akong importante. Boss! Tumingala siya mula sa pagkain at tumango. Napakagwapo niya. I noticed Anna cooks your meals only with mineral water. Tahimik akong nagsimula. Tumango ulit siya. That's how I like my food. Pero noong araw na bumalik ka from Italy kasama ang girlfriend mo, ako ang nagluto ng pagkain mo, at hindi ako gumamit ng mineral water. Napalunok ako at kinagat ang manok ko. Tumigil siya sa pagkain at ngayon ay nakatingin sa akin. Ah, napansin mo ba? I mean masasabi mo ba ang pagkakaiba? Humigop siya ng kanyang alak. Girlfriend ko. Oh, you mean Jade. So yun pala ang pangalan niya. Anyways, bumalik ako sa tanong ko. Napansin mo bang walang mineral water ang niluto ko? Tumango siya. Ngumiti ako ng nakakaloko. Nagustuhan mo ba? Masarap ba? Tiningnan niya ako ng matalim saka binago ang topic. Yellow looks good on you. Nagpout ako. Hindi niya pinansin ang tanong ko, ibig sabihin hindi masarap ang pagkain ko. Paano kung itinapon niya ito? Isang buong linggo akong nag-aaral kung paano gawin ang pagkain na iyon online at hindi man lang niya ito na-appreciate. Well, at least nagustuhan niya ang outfit mo. Go girl. Thanks. Ngumiti siya tapos naging seryoso ang ekspresyon niya. I'll be leaving for Manhattan tomorrow, alone. Nasira agad ang mood ko. Ano, bakit? Iniiwan mo akong mag-isa dito. Princess, it's urgent. At makakasama mo si Ana. Tsaka may mga bantay kahit saan. Mas ligtas ka dito, Irish. Mahinahon niyang sabi. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng hiya pero alam kong tumulo ang mga luha ko mula nang lumapit siya sa akin at niyakap ako. I'll be back pretty soon, princess. May importante lang akong aasikasuhin. I need to take your mother back. Gusto mo yun, di ba? 4 na araw akong kasama mo dito, para masanay ka sa kapaligiran. Let me come with you. Nagmakaawa ako. Wala akong pakialam kung nagmumukha akong isang desperado na teenager, ayaw ko lang na nasa kalahati ng mundo na wala siya at wala akong ideya kung nasaan ang aking ina. Gusto kong hanapin ang mommy ko kasama mo. Pinasadahan niya ng mga daliri ang buhok niya na may nakakunot na noo sa labi. That's why I'm leaving you here. Tinunton ni Roberto ang kinaroroonan niya.
I need to be in New York and it's not safe for you to come with me. Naramdaman ko ang mabigat na natanggal sa balikat ko. You found my mom. Ibig sabihin kailangan kong sumama sa'yo. Umaasa kong sabi habang may tumulong luha sa pisngi ko. Umiling siya. No, you can't follow me. Delikado. Hinahabol ka nila, kailangan mong manatili dito para sa iyong kaligtasan. Hinawakan niya ang mga daliri ko at pinunasan ang mga luha ko, tinitigan ako ng diretsyo sa mga mata. Kaya kita dinala dito. Kapag wala na ako, kung sakaling may mangyaring masama, na lubos kong pagdududa na mangyayari, pumunta ka dito. Sa bahay ding ito, ikaw lang ang nakakaalam kung saan ang lugar na ito. Ibibigay ko sa iyo ang address bago ako umalis, dahil hindi mo alam ang mga daan na gagamitin kapag pupunta doon, ngunit huwag pumunta doon kapag walang seryosong nangyari. Tumango ako na parang little girl. Just promise me one thing. I don't want to break any more promises, Irish. Malungkot siyang napaatras. Umungol ako. Please Alex, just one thing. Fine, what? That you're gonna save my mother. Siya na lang ang meron ako. Hindi na ako makakain. Nawalan na ako ng gana at ganun din si Alex. Tinulungan ko siyang maglinis ng mga pinagkainan at saka kami umuwi. Tumulo ang luha sa mata ko, at hindi ko na napigilan. Nalungkot ako at nasasaktan na. Napakatahimik ng biyahe pauwi at nang makarating kami sa driveway, hinawakan ni Alex ang mga kamay ko. Nagsisimula na ang dilim. Tumingin ako sa kanya, pinunasan ko ang luha ko. Mukha kasing nag-iisip siya ng husto. Kung makakapagpabuti ito sa iyo, maaari kang matulog sa aking silid ngayong gabi. Tumingin ulit ako sa kanya at bumaba ng sasakyan, tumakbo papunta sa kwarto ko. Alam kong hindi uuwi si Ana dahil alas 7 na. Nilock ko ang pinto at pumunta sa kama ko. Hinawakan ko ang unan ko at umiyak ng matagal. Umiiyak dahil namimiss ko na ang dati kong buhay. Umiiyak dahil wala akong ideya kung nasaan ang mami ko ngayon. Umiiyak dahil kinaladkad ko siya sa aking gulo. Umiiyak dahil ang isang lalaking pinili ng puso ko na matalo ay isang lalaking mafia and worst pa, iniwan niya ako dito, mag-isa. Sa isang lugar kung saan wala akong kakilala at ni hindi ko kayang magsalita ng kanilang wika. Nagdadalawang isip akong naligo ng pagod na ako sa pagiyak. Nang matapos ako ay humiga na ako sa aking kama para makatulog pero walang nangyari. Hindi ako mapakali. Kung ito ay magpapagaan ng pakiramdam mo, maaari kang matulog sa aking silid ngayong gabi. Umalangaw-ngaw sa utak ko ang mga salita niya, hanggang sa sumuko ako at dahan-dahang naglakad paakyat sa kwarto niya. Kumatok ako ng 2 beses at binuksan niya. Hey princess, come on in. Binigyan ko siya ng isang malungkot na ngiti at naglakad papasok. Nakasuot siya ng itim na sweatpants at kulay gray na damit na panloob. Doble ang laki ng kwarto niya kumpara sa kwarto ko at laking gulat ko na hindi ito pininturahan ng itim. Pareho itong white and gold sa akin at ang kanyang pabango ay nananatili sa silid. Pwede na akong matulog dito forever. Would you be okay if I slept on the bed with you? Tanong niya na parang hindi sigurado. Alam kong hindi pa siya handang matulog sa sopa. Napangiti ako. I don't mind. Good, sabi niya at tumalon sa kama kasama ko. Good night Mr. Black, sabi ko sa mababang tono. Bahagya siyang napatawa. Bet you won't stop calling me that a long time. Ngumiti ako ng malungkot. Sure thing. Good night, sabi ko at pumikit. Hindi ako nagsalita. Natuwa ako sa tunog ng kanyang tuloy-tuloy na paghinga at naisip kong baka natulog na siya. After about 10 minutes narinig ko siyang nagsalita. Akala ko tulog na siya. Hindi lang ang pagkain mo ang nagustuhan ko ito. Hindi lang masarap, nakaka-addict, at para lang malaman mo, mamimiss kita ng sobra kapag aalis ako bukas. Marahan niyang bulong, hinimas ang mga braso ko. Good night princess. Napangiti ako sa sarili ko matapos marinig ang sinabi niya. Nasabi niya lang yun dahil akala niya tulog na ako. Hindi maikakaila ang katotohanang mahal ko na siya. At minahal ko siya ng sobra. At dito na po, nagtatapos ang part 12 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.